kung meron kang AI automation agency ngayon or freelancer ka offering AI automation services, eto yung problema nyo. Lahat nag-offer ng chatbots, content automation, lead follow-up, mga ganyan. And sa ngayon, crowded na ang market. Nakita na ng mga potential clients lahat yan. And lahat kayo nagko-compete sa pricing. So, sa video na to, I will give you 10 AI automation projects that will actually give you clients. And these projects are not common mga kuys ha, pero I can say na high demand yan ngayon. Halos araw-araw kasi mga kuys, nararamdaman nila yung mga struggles na to sa business nila. Tapos, walang masyado nag-o-offer ng mga solutions na to. I-gatekeep ko lang sana to pero syempre, mahal ko kayo. So, ibigay ko na sa inyo, no? And para magkaroon ka na rin ng first client mo. By the way mga kuys, all of this can be built with the typical tools we use. Ayan, mga Zapier, Make, N8N, then ayan, high level, syempre, or any CRM, basta pili lang kayo ng isa. Pwede ka rin gumamit dito ng mga agentic tools, ayan, mga Cloud Code, Codex, or similar. And I can say na yung mga clients na makagamit netong mga to will happily pay 6 digits or more for this mga kuys. So, quick context muna pala tayo bago mag-start. As you know naman mga kuys, wala pang AI nag-automate na ako. Bale, pumutok na lang tong AI automation nung nagkaroon na ng AI obviously. Kumbaga, repackage lang tong AI automation from automation before. And nakapag-build na ako ng 100 plus workflow automations for real clients mga kuys. Bale, done for you lahat yon and custom for them. So, lahat ng sasabihin ko dito is based on my own experience. And itong mga projects na to is pasok dito sa criteria na ginawa ko. So, first criteria, it saves the client's measurable time or money. Kung wala kang numbers na mabibigay, hindi mo ma-offer yan mga kuys. Next criteria, it can be done in 4 to 8 weeks using the tools I mentioned and merong clear scope. Siyempre, kung mas mabilis yung matatapos, edi mas okay, di ba? Pero siyempre, i-maintain nyo yung quality. And final criteria natin, low competition. These are problems that clients know they have, pero walang masyadong nag-offer kaya hindi naayos. So tara, pag-usapan na natin. Let's go! First project natin, dead lead reactivation or database activation. I can say na this is something wild, no, mga kuys. Halos lahat ng established business nakalimutan nila yung list ng mga old leads nila. For sure, mga hundreds yon or baka thousands pa na nag-inquire sa kanila months or years ago na hindi na-close tapos nawala na. Eto, magiging project mo dyan. Mag-build ka ng AI-powered re-engagement campaign whereas yung system, it will go through sa old database nila ng mga leads. Tapos, it will segment the leads and will start personalized conversation via SMS or email. Huwag mo i-blast ha. It should be an actual two-way conversation mga kuys. Then, AI will handle the replies, answer questions, and ibubook niya yung mga interesado sa calendar nung sales team nila. And ito yung reason bakit nila kukunin to. Wala na kasing babayaran yung client to acquire these leads Kasi nakasave na lahat yon sa leads list nila. So, yung any deal na manggagaling dun sa campaign is purely recovered revenue. Pwede mo rin itong i-offer on a partial performance pricing. Bale, singilin mo lang ng setup fee plus percentage ng na-revive na deals. For sure, hindi natatanggihan ng client yan. Next project tayo mga kuys, AI voice receptionist for missed calls. Halos lahat na kasi nagbibuild na ng chatbots yung text yung gamit. Pero walang masyadong gumagawa ng solution for missed calls. And for some local businesses, their phone is their business. Let's say yan, mga dentist, mga clinics, law firms, auto shops, etc. mga ganyan. And based on studies, mostly ng mga phone calls ng small businesses hindi nasasagot. Madalas rin na yung mga customer na tumatawag galing sa Google or any resources online. So ito yung pwede mong gawin dito. Gumawa ka ng AI voice agent na sasagot pagka hindi nasagot ng actual na tao. And this agent should answer questions, mag-capture ng details ng caller and yung kailangan nila, nakakapag-book ng appointment sa calendar, and makapag-send ng summary via SMS dun sa business owner. Bale, goods rin to pagka meron tumawag beyond business hours, no? Kasi wala nang mamimiss out na call and customer inquiry. Ito naman yung magiging pitch mo dito, no? How many calls did you miss last week? Magkano yung potential sale? Yun ang nawawala sa kanila every month. Alam nyo mga kuys, sobrang lupit na ng voice AI since last year. And most of the small businesses hindi pa nakakagamit nito. So for sure, magiging interesado sila dito. So next project tayo, RFP and Tender Response Automation. So yung mga companies na may customers na government, hospitals, universities, or any big corporations, kailangan mag-respond agad dun sa RFPs or request for proposal.
brutal. Sobrang grabe kasi or brutal ng mga documents na to kasi ang daming questions. Tapos bukod doon, kailangan pa nilang sumunod sa mga strict na format for those documents. Tapos napaka-tight pa ng deadline. Some teams might spend 40 to 80 hours para lang makabuo ng response. And mostly ng mga sagot nila, yun ulit yung isasagot nila sa mga ibang nagre-request din. Pero kailangan muna nilang i-check yung mga old documents para masagutan nila to. So ito yung pwede mong gawin dito. Mag-build ka ng system na andun yung library ng mga past responses ng company nila, which include certifications, case studies, and policies, mga ganyan. Then pag merong bagong RFP na na-receive, kukunin ng AI yung questions, then magdadraft ng answer galing doon sa library using the required format. Then ipaplug yung questions na kailangan talaga ng human input. Pag nakat mo yung response time nila, let's say half na lang or kalahati na lang at least. So from 80 hours, magiging 40 hours na lang yung pag-create ng mga documents na yon, let's say. Pwede na silang mag-bid sa mas maraming companies, di ba? And para sa akin, mga kuys, this is one of the highest ticket na automations sa list na to. And yun nga, walang halos nag-o-offer. Next project tayo, accounts receivable and payment chasing. Ito yung awkward na truth sa small businesses, no? Hindi naman sila short sa sales Short sila sa mga cash na nakokolekta nila. Yung mga invoices na hindi nababayaran for 30 days, 60 days, 90 days. Kasi sa totoo lang, nakaka-bad trip yung magabol ng payments And syempre, walang gustong gumawa nun. So, ito yung magiging project mo dito. Mag-create ka ng automated escalating follow-up sequence. And make sure na gentle and polite yung tono So, yung automation mo, it will watch the accounting software they're using. Ayan, pwede ang Xero or QuickBooks or whatever, no? So, pag yung invoice is overdue na, magi-start na yung sequence. Bale, mag-send na muna siya ng friendly reminder, then another reminder na medyo firm na, tapos mag-send na siya ng payment plan offer. Lahat to is written by AI para ma-match yung client relationship and yung invoice size, syempre. So, yung payments is mag-match automatically and yung mga overdue like yung mga sobrang tagal na talaga, may escalate na sa tao or human with full context. So, sell it with one question quiz. How much money is sitting in your unpaid invoices right now? For sure, baka 6 digits ang sagot nila. Then, hindi na nila questionin yung rate mo. Cash flow kasi yung nagpapastress sa lahat ng business owners. And hindi ka nagbebenta ng automation dito. Instead, nagbebenta ka ng peace of mind and tulog. So, para matulog silang mabuti, no? So, next project tayo. Sales call quality analysis. Some companies na may sales team nagre-record ng sales calls, mga kuys. Pero sadly, wala naman nakikinig sa mga yun Kasi hindi kaya ng sales managers na mag-review ng 50 calls every week. So yung pag-coach nila is depende lang siguro sa vibes. Tapos walang nakakaalam kung bakit nakakapag-close yung mga top sales representatives nila. Tapos yung iba hindi. So eto gawin mo dito, kuys. So every recorded call will be transcribed and ma-analyze. Then, i-check ng AI kung pina-follow ba ng sales rep yung script, na-handle ba nila ng maayos yung pricing objection, nagtanong ba sila if may discount. So, may score rin yung kada call based dun sa playbook ng company. Then, each sales rep will get a weekly coaching summary. Then, yung manager magkakaroon ng dashboard showing na bakit nawawala yung mga deals. Actually, pwede mo rin itong i-extend sa customer support calls naman for quality assurance and compliance. So, problem to ng kada company na merong 5 or more people na gumagamit ng phones and walang nag-offer sa kanila masyado para maayos tong problema na to. So, it's considered na high demand pero walang competition. Next project, customer feedback mining or voice of customer analysis. Sobrang na-overwhelm kasi yung ibang businesses sa mga feedbacks. Yan, mga reviews, survey responses, support tickets, chat logs, cancellation reasons, etc. Imagine yung mga unstructured na comments or feedback na to. And for sure, hindi yan nababasa lahat. So, eto gawin mo dito, quiz. Mag-create ka ng pipeline that will get the feedbacks from every source na sinabi ko and put them into one place. Ang gagawin ng AI dito is itatag niya yung kada comment by topic and sentiment and gagawa ng monthly report. Then doon sa loob ng report, nakalagay doon kung ano yung trending, ano yung nire-request ng mga customers palagi, and yung reason rin nila bakit sila nagka-cancel. Sobrang useful neto especially for product companies, e-commerce brands, SaaS, mga ganyan. It will also help the leadership team para makita nila kung ano yung aayusin and para mag-increase yung sales. And every month, for sure, laging may feedback. So, pwede kang malagay ng retainer, hindi lang one-time payment project. So, recurring revenue to para sa'yo. Then, compounding naman yung magiging insight dyan for them. Next project tayo, contract review automation. For sure, palagi nag-assign ng contract yung mga small and medium businesses. Yan, mga vendor agreements, client contracts, mga leases,
mga NDAs, yan, lahat yan. Pero most of the time, hindi naman nila nababasa yan eh. And pagka pinareview mo yan sa legal or lawyer, for sure mahal yan. So, ini-skip na lang nila. So, ito yung gawin mo dito, quiz. Pag naka-receive sila ng kahit anong contract, i-review ng AI yon if against ba doon sa checklist na ginawa nung company lawyer nila. So, i-check doon yung payment terms, liability caps, mga butas sa auto-renewal, termination clauses, and marami pa. It will just give them a plain English summary na andun yung mga red flags and nakarank din by severity. So alam ng mga businesses yung itatanong nila bago sila mag-sign dyan. Ito yung important positioning for you para dito. Hindi mo naman papalitan yung lawyer nila. Kumbaga first level of filter lang to. So tatawagin na lang yung lawyer pagka kailangan. Ganyan mo siya i-set up. And for sure matutuwa sa iyo yung client and baka yung lawyer din, di ba? Next project tayo, product listing factory for e-commerce. Yung mga online sellers na may massive catalog, merong problema yan sa pag-i-scale. Kada product kasi mga kuys, kailangan ng title, ng description, SEO keywords, bullet points, image alternative text, mga ganyan, across multiple marketplaces and iba-iba pa ng format. And minsan, iba-ibang language rin. And sobrang dami rin ng mga SKUs na hindi talaga natatapos. So, eto gawin mo dito, quiz. Pag nag-provide si client ng raw product data, yan, mga supplier specs, few photos, basic details. Bale, mag-generate yung workflow mo ng kompletong listings na may tono ng brand. Siyempre, SEO optimized na rin yun and merong correct format kada platform. Ayan, for website, Amazon, or whatever kung saan sila nagbebenta. And kung kailangan naman ng iba't ibang language, ilagay mo lang rin sa same pipeline tapos iset up mo lang din. And pag nabago yung prices, number ng stocks or specs sa master sheet, automatic na rin dapat siya mag-update yung mga listings. Yan, sa lahat. Yan nga as mentioned sa website, sa Amazon or kung saan, etc. Make sure na mag-demo rin kayo. Kuha ka ng at least 10 products sa kanila. Then generate mo yung listings. Tapos compare nyo yung na-generate nyo doon sa kung anong meron sila ngayon. Pag na-realize nila yan na kaya mong gawin in minutes, compare sa ginagawa ng team nila buong araw, for sure done deal na yan. Next project tayo mga kuys, SOP and Training Doc Generator. For sure, alam ng business owners kung paano mag-document ng processes nila. Yan, yung SOP or Standard Operating Procedures, training materials, onboarding guides, lahat. Pero walang halos gumagawa niyan dahil nakaka-bad trip gawin yung mga documentation na yan manually. So, yung mga business knowledge, for sure, tanda-tanda na lang, no? Tapos, pag kami nag-resign or nag-awol, wala na. Sabog-sabog na naman yung mga process nila niyan kasi hindi na-endorse. So, ito yung potential project dito, quiz. So, instead of asking anyone na isulat lahat or i-write lahat, merong easy way para makapture mo lahat ng knowledge. Bale, pa-record mo sa employee yung screen nila habang ginagawa yung task nila at syempre, nagsasalita rin sila. Or pwede silang sumagot ng interview questions via call. Then, gagawin ng AI dyan is mag-generate siya ng step-by-step SOP na may sections, screenshots, and checklist. And isave mo na yon sa company library. Yan, mga SharePoint, Google Docs, or Google Drive, mga ganyan. Then, after a few weeks, for sure, makabuo ka na ng complete operations manual. So, sino ba bibili nito? Quiz, lahat ng businesses na nag-i-scale, nag-hire, nagpa-franchise, or nagbebenta ng something, kukunin to. Dahil yung mga properly documented na process can increase their efficiency on day-by-day operations and syempre, makapag-save ng time and money. Next, churn prediction and win-back system. So, every recurring revenue business, yan, mga SaaS, gyms, agencies, insurance, etc. May mga customers sila na biglaan na lang nagka-cancel dyan. And syempre, pagka nag-cancel, baka hindi mo na mahabol. Pero eto, each customer always shows warning signs first. Like yan, pagka nag-drop ng usage, hindi na nagla-login, or puro complain na lang sa support ticket, for sure, malaki yung chance na hindi na sila ulit magbayad for their subscription. So, gawin mo, quiz, gumawa ka ng system na mag-check ng mga signals na nabanggit ko with their clients' data. Then, tatansyahin ng AI yung kada customer for churn risk and it will take action bago mag-cancel yung customer. Yung mga high risk na customer, makakuha ng personalized check-in automatically and pwede mo ring bigyan ng win-back offer or pwede ring nakamark as flag siya para i-reach out na account manager sharing the full context on what change. So, nagagamit dito yung failed payments for sequence instead mag-cancel sila silently. Sobrang importante ng retention on every subscription business, mga quiz. Yung pagkikip ng existing customer
customer is mas madali kesa humanap ng mga bagong customer. And yung mga na-reduce na churn risk pagka pinagsama-sama mo yan, malaki pa rin yung kikitain nila doon. So hindi ka nagbebenta ng workflow dito. What you are offering is revenue protection. So ipresyo mo ng tama. So recap lang tayo mga kuys. Ito yung mga AI automation projects that can land you clients. So we have dead lead reactivation, AI voice receptionist for missed calls, RFP and tender response automation, accounts receivable and payment chasing, sales call QA and coaching analysis, voice of customer feedback mining, contract review and red flag detection, e-commerce product listing factory, SOP and training doc generator, and churn prediction and win back. Try nyong pansinin yung pattern mga koys. These workflows can prevent revenue loss. Ayan, mga missed calls, unpaid invoices, dead leads, canceling customers, etc. Ayan yung reason bakit madaling i-offer tong mga to. And that's it for this video mga koys. So kung gusto mong matuto ng AI automation, Go High Level, Claude, marami pa. You can join our Tara AI Community Plus. So bukod dun sa mga modules, meron tayong daily Zoom. I repeat mga koys, daily Zoom, no? So para ka na rin naka-live training. So pagka meron kang tanong or nahihirapan, pasok ka lang dun sa daily Zoom namin. Andun ako 7 o'clock to 3 p.m. Monday to Friday. And bukod dun, meron din tayong group chat which you can ask questions. So check nyo yung link sa baba. So thanks for watching. Kung okay ka na, next video na.